Asang special guest, ayan, kilalanin natin si Hakay Mateo, ang Pinoy wrestler na hindi lang lakas ang puhunan, kundi puso at determinasyon sa bawat magiging laban. Hakay, welcome sa Jigo Live. Konbanwa, Mr. Jigo des. Pag-usapan muna natin na si Hakay bago siya pumasok sa wrestling industry. Ano ba ang ginagawa, mga pangarap, hobbies? Lumaki ako sa larangan ng hindi paglabas ng bahay. Hindi ako palalaro. Ayaw na magulang kung nakipaglaro ko sa ibang mga bata dahil may germs daw sila. Na-impluwensyahan ako ng mga masasamang ideolohiya nila. Ayan. Kaya buong buhay ko, hindi ako lumalabas ng bahay. At doon ako lumaki. So, ang panahon, nung mga panahon na yun, tinuturing kong sarili kong isang professional na ikikomori. Ibig sabihin na to sa mga hindi nakakaalam. Well, tambay. So, kwentuhan mo kami about doon sa mga list of animes na kumbaga nagpalipad ng isip mo, kasiyahan mo during your younger years sa Hakay. Ay nako, hindi ko pwede masabi mga anime, baka ma-demonetize kayo. Ganun ba? Masasabi ko na lang po, yung mga anime na to, hindi to yung mga anime na pinapanood ng mga turistang batang 90s na sinasabi nila, otaku din ako. Ang tipo ng anime na mga pinapanood ko, yung mga anime na pang tunay na otaku lang. Ayun, no. Talagang, kumbaga, pag sinabi natin, medyo magugulat sila na yun pala yun. No? Tama. Kaya hindi ko masasabi sa inyo dito kung ano yung mga anime na pinapanood ko. Baka i-search. Baka baka ma-derail. Maging mainstream pa, mapahiya pa ako dito. Parte lang naman yun ng identity ko. Sinasabi ko lang naman, ito yung mga tipo ng anime na kinalakihan ko. Yan, Kaya so hindi siya yung tipo ng anime na masasabi ko dito basta-basta. Tsaka ginigate ko siya. Pasensya na lang ho ha. Kaya kung may gusto ko yung malaman sa akin na anime na pinapanood ko, ang maganda niyong gawin, pag may pinopost ako na meme, i-Google Lens nyo na lang. Ayun. How about this? May tinatype sila may nag-comment yata sa online natin na Read of Healer. Ano yun? Mayon. Maiton. Si Maiton na nagsabi. Ayoko na lang i-describe yan. Baka madidemonetize yung palabas ko. Nahihiya ako. Pinapromote ko yung Dexcon. Hindi yung mga palabas na yan. Kaya sensya na ho ha. Mabigat pala yun. Mabigat medyo pala. malalim ho yun. Wala kasi ang ideya dyan. Mga ano lang tayo. Slam dunk lang tayo. Slam dunk na lang ho. Slam dunk na lang. Mga ganyan na lang ho. Ito nga, nanonood sa atin si Martin Vicencio, Konnichiwai. Si Sexy Juicy Miguel, SJM, sabi niya, hello darling Hakay. Message kay Sexy Juicy Miguel o SJM. Mr. SJM, Mr. Matchmaker. Nung nakaraang show, hindi ko alam kung ano nangyari. Ba't ubusan ng time pero nagbigay ka na extra 5 minutes sa match mo. Tapos ngayon, naisipan mo na namang i-advertise ako. Okay. So, with a poster to ha? With a poster. Ang dami natutuwa. Ang dami nag-anticipate. Ready lang ako kung sinong itatapat mo sa akin. Nagbabasta ako araw-araw. Habang nanonood ako ng anime, nagsasquats ako, naghihinto push-ups ako. Kaya kahit sinong ibato mo sa akin, kahit si Minoru Suzuki man yan, tanggalin mo siya sa three-way, handang-handa akong harapin kung sino yun. Ayan. So SJM I think nakuha ni SJM ang message ni Hakay Mateo for context only nung nakaraang Dexcon event kasi may match si Hakay, then all of a sudden it was cut. Tama ba? Yun yung nangyari, parang hindi natuloy yung laban. Napaka-unfair nun, hindi para sa akin para sa mga nanonood. Oo, kasi we're expecting na may lalabas to fight you. Tawag dun SCAM. Pag i-pronounce ko na lang, baka mag-trigger yung mga fans. Baka natatakot ako sa business ng Dexcon Ewan ko ba kung ba't ganyan yung inisip ni Mr. Matchmaker na ibubok ako, tas tatanggalin ako. Naniatan na yun. Ayan, Pinoy wrestling scene. At i-walk through mo kami sa iyong career. Yun nga. So, nag-start yung buhay ko sa Pinoy wrestling scene nung nakita ko yung ad ni hindi pala siya ad. Ako yung nag-post ng inquiry dati sa meme group na naghahanap ako ng wrestlingan noon. Okay. Kaya nung nakita ko yung comment nila na meron pala dito na nagtuturo ng wrestling,
sumali na ako doon. Mm. Nung nag-start ako doon, hindi ko inaasahan na ganun palang kahirap yung training. Mm. Sa bagay, yung build ko, hindi naman talaga ako talaga pang wrestling talaga. Malaki ako. Pero, dinahandaan nila ako na, inalagaan nila ako kahit pa paano na... Hindi ka naman binigla na parang kung hindi mo kaya... I mean, kung titingnan ko ngayon, parang hindi naman talaga binigla. Pero nung panahon na yon, nabigla ako. Talaga. Yung sa physical. Ganun pala yung wrestling noon na nakakahingal pala. Basic pa lang yun. Unang buwan na nandun ako, parang akayanin ko kaya to na mag-debut ako ng ilang buwan, parang hindi yata. Pero tsinaga ko siya kasi kada umuwi ako sa bahay, inaalala ko yung priority ko na gusto kong i-establish yung otakuismo sa Pinoy wrestling. Kaya unang panahon pa lang na sumali ako, yun na talaga yung objective ko. Kaya nung mga panahon na yun, talagang sinisikap ko talaga na makahanap ng paraan para makapag-wrestling ako, para mailabas ko kung sino talaga ako. Eventually napayagan nila ako na gawin yun nung nagsimula na yung Puso Wrestling. Nung nagsimula na yung Puso Wrestling, sinabi ko lang yung gusto kong sabihin sa harapan ng madla, kung ano talaga yung opinion ko, tanggap man nila yung o hindi, rage bait man sa kanila yung o hindi. Nagagawa ko yung trabaho ko makahatak ng mga bagong tao sa promotion. Kaya dahan-dahan pinapayagan nila ako lumaban. Ayun, di ba? Parang nating pinaghirapan mo pala to sa madaling sabi from the very beginning. Parang hindi madali yung pagpasok mo dito. Hindi siya ganun kadali. Sa totoo lang, kung normal na otaku ka lang, I mean yung tipo ng otaku na sumali dito, chances are hindi ka din tatagal eh. Kung hindi ka naman talaga mahilig sa wrestling, kung hindi naman talaga ganong kalaling objektibo, mas prefer mo na lang na umuwi, manood ng anime, okay na yung buhay mo eh. Ako may parang, ewan ko, may saltik ata ako na, naghanap ka ng sakit sa ulo, parang ganun ba? Naghahanap ako ng gulo. Hindi na uso sa akin yung basta sa balutagulan lang sa Discord Gusto ko, talagang nananap ako ng normie. Yun yung nagagawa ng wrestling. Correct. Na nabigyan ako ng oportunidad na mambugbog ng mga wrestler na sa tingin ko at least may outlet ka, di ba? May outlet ako, naging outlet siya, oo. Kaya ngayon nung nagawa ko ng lahat yon, medyo nailabas ko na yung sama ng loob ko last year. Actually medyo lumalamig na nga kasi di pa nila ako binibigyan ng matinong laban. Kaya ngayon nga sa darating na DexCon, pinapainit ko na nga yung sarili ko para sa makakalaban ko. Kaya Mr. Matchmaker, ibato mo na sa akin yung pinakamalakas na may babato mo sa akin. Ready na ako. Ayun, no. Speaking of ready, yung preparation mo, pwede mo bang i-share sa amin sa darating na? Kasi hindi natin alam kung sino yung ibabato sa'yo. So, siyempre yung training, di ba kadalasan ito, pag alam mo kung sino yung kalaban mo, nire-review mo yan, pero kung wala ka, you don't have any idea paano mo paghandaan to, Hakay? Aside sa nag-heavy lifting ako, naghihinto squats ako, nagka-cardio ako araw-araw, may special sauce ako sa mga nagiging training ko kamakailan. Okay, special dahil, sauce. meron akong access sa tinatawag na na special world. At yun ang ikalawang dimensyon. Ayan. AKA the anime world. So sa mundong to, may access ako sa lahat ng resources ng mga anime characters na natripan kong yung fighting style nila. Yung galaw, yan. Madalas doon, kahit pang turistang anime siya, Dragon Ball. Kaya yung pangalan ko, Hakai, yung special move ko, Kamehameha. Nagte-training ako sa hyperbolic time chamber nila Yung may tubig, yung may mask. Hindi, yung sa tuktok ng ng Akikami, Ilakami. Dinadala nila ako doon. Kaya nakapag suntok-suntok ako doon kahit hindi ako nagbubuhat, ang bigat pa rin ng feeling. So babalik ako dito, mas magaan na yung binubuhat ko. Kaya nga pagdating doon sa match na yun, ang easy na lang. Sisiw na lang. Sisiw. Natataon lang na minsan na dadali ako. Kaya hindi ko pa nakukuha yung first win na yun. Kaya ngayon, pag
nahiharap na ako ni Mr. Matchmaker sa laban na yon, Ayan sila. ay masisigurado ko na secure na yon. Correct. Secure Oo. na yun. Siyempre ba ikaw, nag-training ka nun sa, anong tawag doon ulit? Hyperbolic time chamber. Hyperbolic time chamber. Di ba yung loob doon, pag pumasok ka, parang pwede kang magtagal doon na how many years, pero 5 oras lang yon Oo. sa totoong buhay, di ba? So parang ang dating, nag-train ka ng sobrang tagal, pero in reality, 5 hours. Parang nangyari kay Trunks, di ba? Paglabas niya, long hair na siya. Long hair na siya. Ako, humaba buhok ko eh. Kailangan ko magpagupit lagi pag lumalabas ako doon. Kaya nga, napaka-importante sa akin na nagte-train ako sa ikalawang dimension. Correct. Lalo na nandun talaga yung mismong waifu ko na si Ai Sakura. Ayan. Kaya oo. napakalaga sa akin ito na lagi kong dala-dala to. Kasi wala naman siya mismo dito sa ikatlong dimension. Oo. Kailangan laging may panatandaan kung ba't ako lumalaban. Correct, tama. Kumbaga, determinasyon, inspirasyon, di ba? Sa madaling sabi. Para kayo nasa moments of love o lake house, kung tawagin, nagmamahalan pero nasa ibang panahon. Oo, di ba? Yun ang matindi dyan. How about magic beans? Natikman mo na ba yun? Ay, ayaw nila ako bagyan eh. Pinagdadamot nila. Oo, yun ang maganda sana para hindi ka na... Sa creatine na lang ako. Ayaw nila, Okay. pinagdadamot nila. Hindi daw ako pati ng kwento. hindi daw, hindi naman sila kwento. Training lang Ayan, daw, training. At least, di ba? Lamang ka pa din sa mga normie, kung tawagin. Iba yung training mo. Kinalaman ko naman dun sa saga nila, di ba? Makikitrain lang ako dun. Bawal daw yun, may bayad. Walang pera. Hindi siya tumatanggap ng Amex dun. Ayun, yun lang. Oh. Walang Amex card nga. Kwento mo sa amin yung point of view mo para mas talo ka maintindihan ng mga tao, ng mga viewers, most especially, syempre, sana maabot natin yung puso, no, ni Matchmaker. Yun nga, in-advertise niya ako Okay. na so nag-ensayo ko We're talking about yung last event. last event sa Dexcon doon sa huling Dexcon show. Sesya na medyo sabaw ako eh. Pero nung huling Dexcon show, tinanggal ko na yung harang sa mata nito Para? para mapakita ko sa kanya na ito na ang next level. Oh, Kasi so nag-expect siya. Kasi siyempre, Oo. tinanggal mo na eh. Nag-expect siya Oo. na ito na yung mga taong nahatak ko. Ito na yung mga taong naniniwala sa akin na kaya kong idala ang otakuismo sa Pinoy wrestling. Kaya pumunta ako doon, nagbasta lang ako, tumakbo lang ako saglit para mabasta yung cardio ko. Oo. Tapos ngayon, inaantay ko na yung laban ko, tapos biglang sinabi sa akin ni Matchmaker Miguel na sensya na ho, naubusan na po kami ng 5 minuto. Wala na ho kaming oras sa laban mo, Mr. Hakay Mateo. Kaya ang gagawin na lang namin, mag-intermission na lang po kayo para makaihi kayo. Grabe. At Oo. dadagdagan pa natin ng 5 minuto yung ihi nyo para Kulangan ng 5 minuto. Pero dinagdagan yung break, ha? Grabe. Nagpipigil sila mahaba-haba yung ihi nila. Oo. Ayun, nakaka-disappoint. Yeah, nakaka-disappoint. Pero what happens on the backstage? Nagkita ba kayo ni Matchmaker? O nag-walk out ka na lang? Paano? Tumakbo siya. Oo. O wala siya doon. So hindi ko siya masapak. Pero gigil na gigil ka pala nung time na yun. Oo. Ay, nako, nung nakaraan lang, ngayong week, pinost nila yung video. Pinost nila nung unang beses na full match daw. Oh. Nanit, tanda. So pinost nila na full match yung laban ko, pero wala naman laban. Oh. Tapos pinagtripan pa nila. Ewan ko sino yung admin na yun. May nag-edit ba? May nag-edit? May nag-edit tapos nirepost nila. Oo. Nung nirepost nila, yung nilagyan nila ng ng mga sound effect na pang kengkoy. Nakakabuisit eh. Sakali lang, dahil syempre right now, may poster na naman. So hindi natin masabi na kung maulit ba ito ulit. Pero worst comes to worst, halimbawa lang na ganun ulit yung mangyari, ano nang magagawa mo? Ano nang gagawin mo kapag hindi pa rin naging fair and square itong next event? Pag narinig ko na sinabi niya agad na I am so sorry, lalabas na ako ng ring, susugurin ko na siya. Oh, so ibig sabihin pala medyo may expect kami dito na wala ka mang maging laban, may gagawin ka. Oo. Mayahampas ko na to. Nakita mo ba to? Sira na to eh. Oh. Inampas ko to sa ulo ng alien eh. Oo. Na nang i-enter sa akin. Ngayon, gagawin na naman niya, ihampas ko ulit sa ulo niya to. Kung alien nga, di ba, na tatamaan paano pa kaya si Matchmaker? Oo. May naisip ka na bang gawin kay Matchmaker kung sakaling mahawakan mo siya pag naulit ito? Hampas ko to, tapos hindi ko na alam mangyari sa wife ko, pero kawawa naman si Matchmaker pag natamaan siya nito. Baka hindi ko alam kung
magagamit nila yung EMT sa show na yon, pero baka masagad nila yung budget ng EMT nun. Lahat kasi gagamitin. Oo, grabe, no? Yan, oo. So, Hakay, bigyan naman kami ng, let's say, input, no? Sa mga gusto mo mangyari kung sakaling magka-match ka na, wag muna tayo magbanggit na kung sino. Halimbawa, magka-match ka na, ano yung ideas mo na gusto mo mangyari sa first match? Ayan. Well, ang madalas na nangyari sa match ko, naglalakap kami, babato ko siya, tapos titingin siya sa akin, yayabangan ko siya, sasabihin ko, ganyan ka lang pala kay Hina eh. So ngayon, susugurin ko siya, maglalakap na naman kami, babato ko na naman siya. Hanggang sa mansawa siya, hanggang ang gusto kong mangyari is, tumigil na lang siya. Tigil na natin yung laban pag nangyari yun. Pero tuloy-tuloy pa rin yung laban, so sasapakin ko lang siya, gagamitan ko siya ng kamay-hamay body slam. Yun yung isa sa mga main Finishing, moves ko. yan, Hindi naman siya finishing. Signature. Signature ko Yan, siya. oo. Tapos kung hindi pa rin siya madala doon, itatamaan ko siya ng track kun ko. Oh, Yung track kun, alam mo na ba yung cliche sa mga sa mga isekai na anime, yung pag may anime character na nasasagasaan ng truck na pupunta sa ibang mundo. Oo, yan. Diba ang yan. dalas na? Oo. Ayan. So yun yung track kun. So parang nating malakas na... Kaya sinisigaw ko lagi, dadali na kita sa ibang mundo. Iisigay ko na to. So sasagasaan ko siya ng katawan ko hanggang sa maisikay na siya. Pag hindi pa rin siya naiisikay nun, ang plano ko sana nun, tatamaan ko na siya ng Genki Dama. Ayan. Yung Genki Dama is yun ang sinasabi mo, finishing, ano ba yun? O part pa rin na signature? Ito ang problema sa Genki Dama, hindi pa nakikita na madla. Kung ano ang Genki Dama. Ayan. So lahat walang ideya kung ano ang makukuhang, let's say, pain o deliverance doon sa pakakatanggap. Pag nangyari ang Genki Dama, baka sumabog yung ring ng Dexcon, baka kailangan. Kaya siguro nagbabasa na sila ng bagong ring. Kasi pag nakita nila yung Genki Dama ko, medyo delikado yan. baka sumabog yung buong brawl pit. Ay na mahirap kasi para mangyari dito yung sa Taguro Eugene na halos yung mga audience nagtakbuhan na kasi ganun yung nasira mga buong kaka-crater na dun sa di ba? na dun. Grabe. Flash tayo ngayon ng mga pictures, no? Randomly to, sinearch lang ng ating researcher si Luis, no? Mga pictures ng mga Pinoy wrestlers, then babanggitin ni sabihin ni Hakay kung ano ang gusto niyang gawin o plano niyang gawin sa particular Pinoy wrestler na ito. So for the first picture, flash natin, sino to? We have Robin Sane, the fastest Pinoy wrestler. Ano ang gagawin mo if ever siya nga yung makalaban mo? Kung na yung Genki Dama yun, napipisa na siya dun eh. Kaya deserve niya na masagasaan ng truck dahil tourist siya. Kaya nga, iilagan ko yung miss na pang nangyari yan. Umaywa mo, Shindiaru, Magenki Dama. Sino to? Danny Devil. Danny Devil, tama? Yun na yung pangalan niya? Naawa ko dyan kasi parang nagka-stroke yung pangalan niya sa Facebook ngayon. Paano? DDC Zamora. Parang nagka-stroke nung nakita ko, nag-lap reaction dun sa picture ko. Sumimasen na lang Pero professional tayo dito. Kailangan matuloy yung laban. Genki Dama. Genki Dama rin. Mabigat din pala yung mangyayari kay Danny kung sakaling JDL. Siya naman yung nadali ko ng deodorant niya. Ngayon, may sarili akong deodorant. Yung hindi ko nga lang dala dito, naubusan na lang sa staff. Pasensya na Sa susunod na interview, dadaling ko, papakita ko kung ano yun. Hindi ko lang basta sa mukha niya yan, sa mata niya. Hindi na niya makita kung ano mangyayari sa kanya. Genki Dama. Genki Dama talaga. Siyempre, hindi rin magpapatalo to si JDL, Puso and Dexcon champion and 24/7 setup Thailand, tama ba? Ayun. Hi. Grabe, 3 belt ang hawak nito ni JDL. Tatlong wife po naman ang dadaling ko nun. Ayun, para siyempre meron ka ding support, no? Na 3 rin, malupit 'yan. And next we have Joey Rosas. Alam mo, Joey, kung nahampas mo ko ng espada ko noong nakaraan, ihampas ko pa sa'yo, isasaksak ko pa sa'yo yun. At Genki Dama kita. Genki Dama din. Genki Dama. So hindi siya pwede mag-relax dito, no? Yung kahit magandang entrance music niya, nakaka-LSS, no? Ayan, okay. Let's have a picture. Ilan pa tayo? Isa na lang, okay? Last one, sino to? David Ravena, the most influential
influencer. Ano masasabi mo dito? Bibigyan ko siya ng the most influential truck kun body slam na susundin ko ng Genki Dama. Ayun. No. Genki Dama. Genki Dama. Oh. So dapat mag-ingat talaga si David, no? Pag sakaling siya yung mapili sa Dexcon na dito naman, no? Tama? Ayan. Hi. Then ito si Cholo Gonzales, pwede niyo po ba ma-confirm, Boss Jigo, if mukhang ubos na talaga yung deodorant? I mean, ubos na ba talaga? Ano bang ano? Wala, di ko dala ngayon Pero hindi pa ubos. Paubos pa lang. Naubos na siya. Oh. Kailangan ko mag-order sa Japan. Sa Japan pa. Sa Japan Oo. galing yun Galing sa akin ba? Hindi basta-basta. Ayun, oo. So mas mabango yun, deodorant mo, deodorant ni JD. Deodorant ko. Nako. Pag na lagyan ko ng deodorant to, maabot na 1 linggo. Ay, grabe, no? Oh. Sobrang tipid pala dyan, no? Mga brand yan, 24 hours, 48 hours. Ito, 1 linggo. Ay, grabe. Matindi yung Liguan. isang linggo, no? Ayan. Ikaw ulit sa camera, Hakay, message mo sa mga taong sumusuporta sa'yo na nag-hashtag ng We Want Hakay Mateo. Ayan. Sa mga sumusuporta sa akin, domo arigato gozaimasu. At sa mga susunod na eksena, ipapakita ko rin yung mga iba't ibang side ng otakuismo. Kaya sana mag-subscribe din kayo sa YouTube channel ko. Marami akong inilalabas doon na content tungkol dito sa otakuismo. Pero sana tuloy-tuloy lang yung suporta nyo, hindi lang basta sa akin, kundi sa scene na to. Dahil ginagawa ko din to para sa Pinoy Wrestling na minamahal yung lahat. Dinadala ko lang yung mundo ko para mas lalong makapag-intrigan ng mga tao. Correct. Kumbaga, another flavor sa madaling sabi para maging magkaroon ng maraming variety, no? At lahat ng tao maging welcome kasi lahat ng interest nila nandoon sa particular industriya, itong Pinoy wrestling scene natin. So, Hakay, batiin mo lang ito gusto mong batiin, pasalamatan and promote your pages as well. Go ahead, the floor is yours, Hakay, and the upcoming event. Go. Gusto ko lang pasalamatan yung mga kapatid ko, yung nanay ko, yung na suportado naman sa akin sa pagre-wrestling. Gusto ko rin pasalamatan yung mga Pinoy wrestlers na bumubuo ng scene na to, na sobrang na-inspire din ako na gawin yung makakaya ko para makatulong din. At shoutout din sa mga naging kaibigan ko kamakailan sa mga community tulad ng cosplay community, sa comics community, sa mga iba-ibang hobbies sa community, sa Discord, para lang mahatak sila na manood ng shows ng Pinoy Wrestling. Kaya nga sana masala mainganyo pa kayo. Pero domo arigato gozaimasu sa mga suporta ninyo at sana makita ko kayo sa mga susunod na shows. Domo arigato gozaimasu. Ayun, palakpakan natin Hakay Mateo at syempre we're expecting to see his match, no, dun sa Dexcon dito naman. Oo, di ba? Talagang suportahan natin yan. Syempre, thank you sa Dexcon. We have Sir Martin, we have Sir Rosh, we have Sir Cholo. Shoutout po at sa lahat po na bumubuo ng Dexcon para po mayangat po ang ating Pinoy wrestling scene sa bansa. Ayun. So thank you so much sa lahat ng mga subaybay ngayong gabi. Ako po yung lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your Universal TV host, Jigo Postolero, para sa programang Kwento Mo ang Bida. Ito po ang Jigo Live. Susunod na po ang Telebabe with Telebabe Amy Sebastian and Bebe Jane dito lang sa Abante. Wow. Ayun o.